Simula sa susunod na linggo, masasampulan na ang mga mahuhuling magkakalat sa mga kalsada ng Metro Manila. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hindi na lang mga pasaway na driver ang target ng no contact apprehension policy. Ngayon, pati mga nagkakalat sa kalsada. 8 taon ng Metro 8 ang 57 years old na si Nanay Rosalie. Araw-araw siya nagwawali sa kabaan ng EDSA at kadalasan, mga plastic bottles at sachet ng candy ang kanyang napupulot. Para sa kanya, malaking tulong ang paggamit ng mga kamera para mapanagot na talaga ang mga nagkakalat. Mas maganda na yung ganun kaysa pabayaan na lang, sir, magtapo kahit saan. Hindi naman po maganda yun, sir. Ayon sa MMDA, layo ng hakbang na ito na gumamit ng teknolohiya para mas mabilis matukoy ang mga lumalabag sa batas. Nagtapon ka ng basura, nakuhanan ka ng camera, ika-capture yan, gagawing notice of violation, ipapadala sa inyo, bayaran mo ang multa. Pag hindi mo bayaran ang multa, lalabas ang warrant mo. Sa susunod na linggo, inaasahang sisimulan na ang paggamit sa daan-daang NCAP camera para tutukan ng illegal littering. Inaayos na lang ang guidelines at koordinasyon sa mga LGU na tutulong sa pagpapaabot ng mga notice of violation. Ang mga mahuhuli, posibleng pagmultahin ng 500 hanggang 2,000 pesos na kailangan bayaran. Sa ngayon, andyan naman ang camera, bakit hindi natin gamitin? Ganon din. So, ang manghuhuli ko niyan, yung tao sa likod ng camera, yung NCAP personnel namin, meron kami. Paalala ng mga otoridad, itapon ng basura sa tamang lagayan. Dahil pagdating ng tag-ulan, gaano man kaliit ang kalat, posible ang magbara sa mga daluyan ng tubig at magdulot ang pagbaha. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.